Maayong adlaw mga tuto kag mga inday, panibagong pag-asa, panibagong pagsasama. O dahil kay nandito ka na, kaya panoorin mo na lang itong mga nangyari sa araw ko ho. Contact lens mo galing eh. Bako na contact lens. Mga puwi sa umaha, hindi ko git magipahilo. Bali maaga pa pala kaming pumunta dito ni Bunso sa bukid tuto mga inday para maglinis at maghanda ng mga kagamitan dito sa kubo. Dahil meron kaming mga kaibigan at kakilala na papasyal dito sa aming munting sakahan. Pagkatapos ay nasikaso na muna namin yung mga alaga namin dito tulad ng kung anong aming ginagawa dito kada umaga. Yung mga pupunta pala ngayon dito tuto mga inday ay yung mga kaibigan namin at yung iba naman ay mga kaibigan ni nila mama. Tamang tama din kasi na kami ay mag-aani na ng talong mamayang hapon, tapos gusto din daw nilang ma-experience yung mamitas ng talong. Baw maya-maya pa dito totoo mga inday ay dumating na yung mga hinihintay namin. Medyo mahaba-aba pa kasi yung nilakbay nila to mga inday, dahil kung nakikita nyo dyan yung yung puti na yan yan yung kalsada, at mula pa dyan hanggang dito sa kubo, yan pa yung lalakarin nila para nga makaabot din sila dito sa aming bukid. Bali yung mga nandito gali ngayon totoo mga inday ay sila ni Ate Leia, Nanay Noeme, pero ang nickname ni Nanay Noeme totoo mga inday kay si Dayot, at doon kami mas komportabling tawagin siya sa pangalang Dayot. Tapos nandito din si Randy, si McCoy, si AJ, tapos si Princess, si Mika, dayon si Dexel at si Sayla. Pagkarating ako nila dito totoo mga inday, hindi na dayon si Nanay Dayot kag si Ate Leia yan nagpatumpik-tumpik pa ya. Kumuha na sila dayon yan ng kaldero kay magsasaing na kuno sila dayon dahil alas 10 na. Di kay ang plano namin diri totoo mga inday kay magluluto kami ng manok na lulundan daw ng ubad ng saging at munggo tapos malunggay. Kaya kaming 5 naman dito totoo mga inday ay pumunta na kami doon sa may itaas na yan kay manguha kami doon ng ubad ng saging. Noong nasa kalagitnaan na kami ng aming paglalakbay diri totoo mga inday ang sabi ni Makoy. Sabi ko lapit ang tulo ko. Akala daw niya malapit lang dahil malapit lang naman kuno tingnan doon sa may ibaba. Pero sa kalagitnaan pa lang ng aming paglalakbay, ginhapo na sila. Dito sa taas kasi totoo mga inday, maraming tumutubong pakol dito. O yung saging bala na may mga buto ang bunga, nanamo na siya. O sa pagpipili daw ng punong saging na may ubad to mga inday, dapat yung nakaikot pa yung kanyang talbos yung inyong titingnan. Tapos yung puno na hindi pa nakabunga, kay pipihuin mo gid yan na may ubad gid yan niya sa loob. Ubad no? Guys, may ubad na natin guys. Noong bumaba na kami dito totoo mga inday, hindi ako dito minamasahe ni AJ to mga inday ha. Gapangapyot na siya sa akon kay base kuno mauna pa siya ligid pa ubos. Pagkarating nga namin diri sa may kubo totoo mga inday, sinabihan kami ni Nanay Dayot. Ang sabi niya na ang kunti-kunti lang kuno ng pinanguha namin na ubad. Sabi ko, ay, kaunti lang gali iyan. Babalik pa kami doon. Tapos sabi ni AJ dito to mga inday, okay na ta, hindi na ko to ya magbalik ya. Baw diri to mga inday kay isa pa lang gali yung manok na nahuli namin ni Bunso kanina. Dadagdagan pagid kuno namin ng isa. Marami kami daan dito. Base kung isa lang bala yung lulutuin namin pati yung buto niya ay tutunlin dito ni Makoy. Manguli na kami ulit to mga inday. About atugid ang isa nan, yan yung puti na yan yan yung huhulihin namon. Pagpasok niya dito sa may piyak na kulungan totoo mga inday man natalian gid siya dayon Abaw impas gid ang manok ni Mama Bibing ba. Pagkadugay-dugay pa dito totoo mga inday ay naluto na yung kanin, kaya sinusukad na dito ni Ate Leia kag inilagay niya doon sa may sisidlan. Tapos si Mika naman kag si Dexel ay nanguha na dito ng talong na ila kunong piprituhin. Tapos si Nanay Dayot naman dito ginpaliguan niya na yung manok dito sa may Mambukal Kalaha Resort. Tapos ila dayon ginbulbulan ay ginbalahibuhan gali to mga inday. Kasi yung bulbul para sa mga Tagalog at mga Bisaya ay iyan. Basta yan. Pero sa amin na mga Negrense at mga Ilonggos, totoo mga Inday,
Minsan natatawag namin yung balahibo na bulbol. Ewan ko kung sa iba ay nababanggit din nila ito, pero sa amin minsan kasi ganito eh. Bulbuli ang manok. Ibig sabihin ay balahibuhan ang manok. Pero sa mga Tagalog pala yung bulbol na yan pala yung buhok ni Choy Pilato. Abaw dito to mga inday ho. Hindi taman masasabi na pangit si Princess to mga inday kay kahit yung kambing namin dito ho. Na nakalimutan yung kambing siya. Dahil siguro maganda yung nagpapainom sa kanya. 'Di ba kay ang kambing mag-inom kay sumisip-sip yan sa tubig? Abaw si Negra, tingnan nyo balaya ho kay parang aso. Tapos sa kamay pa ni Princess umiinom. Abaw ari man sabaw ni Nanay Dayot dito ho nga daw hanggang leeg ba? O pasensyahan nyo nagali yung aming sandok dito to mga inday kasi naputol yung sandok namin kanina pagsukad ng kanin ni Ate Leia. Ate yung kutsara tinalian na lang namin sa may kulupyatan niya eh. Sabi ko kay Nanay Dayot dito to mga inday. Sabi ko sa kanya, Nanay Dayot, ginpunong-puno mo gid ang kaldero Nanay Dayot ba? Ito kasing si Nanay Dayot to mga inday ay nagbebenta ito ng mga ulam na nakaputos-putos noong bukas pa ang pasukan. Kada luto niya araw-araw, punong-puno ginaiya ang mga malalaking kaldero niya. Amo na nga hindi na tayo maniningala kung puno-puno gid ang kaldero dito natin ho. Na daw akala ko gani may feeding program na magaganap dito. Bro, tindog bla bro. Nami the view mo. Dala ito pa. Lapit-lapit yung may. Guys, grabe nga tol. Ano ka? Randy oh. Gina pa. Grabe ba? Grabe si Moron. Oh. Dali ko. Puno na ubos ang ulo ah. Hindi ko may mataba ako niya. Naan ka pa sina? Nag-contact lens mo galing Ako na contact lens. Mga bandang 2:30 na dito ng hapon totoo mga inday ay kailangan ko nang mamitas ng talong para hindi ako gabihin. Tapos ay umuulan pa dito. Sabi nila sasali daw sila sa pag-harvest ng talong. Sabi ko sa kanila, umuulan man mababasa ka muna ya. Pero kay Gina J pa rin sila ito mga inday. Pagkarating namin dito itong mga inday, tinuruan ko sila kung ano kalaki ang kukunin, tapos anong itsura ang dapat pitasin, na kapag may crack na yung kanyang pungango, yung kulay berde bala yan sa ibabaw, itong mga inday kay pungangong tawag niyan sa amin. Ambot kung ano niyan sa inyo. O kung yung pungango ng talong to mga inday ay may crack na tapos nagkakayumanggi na yung color niya dyan siya may crack, ibig sabihin, pwede na yan pitasin. Tapos, depende din kung meron silang makikita na mga maliliit at payat na bunga na ang itsura ay parang matanda na, tulad doon sa kilala mo na akala mo ay bata pa dahil maliit siya. Abaw, ang edad gali kay galupok. Mga puwi sa umaha, hindi ko git magipahilo. Sa syudad na magamo. Mga puwi sa umaha, hindi ko git magipahilo. Bisan pa ako pilitin mo. Hindi nga po pala kami gumagamit ng gunting dito to mga inday sa pag-harvest dahil wholesale po yung pamamalakad namin sa palengke. Ano namang connect dun sa pagputol ng gunting sa wholesale yung pamamalakad sa palengke? Isang tao lang kasi yung bumibili kapag sinasabi nating buyer ng wholesale. Yung mga buyer na yan to mga inday, umaatras sila doon sa mga naputol ng gunting yung pungango dahil mabilis daw mabulok or matanggal yung pungango ng talong. Tapos hindi yan tatagal kung i-stock pa nila doon sa sako or bukas pa nila i-display. Tapos pangit daw tingnan kapag i-display doon sa itaas ng tapangko kung naputol yung mga pungango. Diba kung pupunta kayo gani ng palengke to mga inday, may nakita ba kayo doon na nakabinta ng mga talong na naputol yung pungango? Diba wala?
Noong mahakot na namin dito yung lahat na bunga, totoo mga inday, yung mga bisita ko naman dito yung pumili ng mga bunga na may butas ng uod or mga damage at mga tiko na kung tawagin namin ay mga reject. Tapos si Ate Lea naman dito, itong mga indayo, siya yung nagsisilid sa sako ng mga bunga ng talong. Abaw, ang galing naman pala ni Ate Lea mag-ayos ng talong sa loob ng sako. Noong matapos na naming mapili dito yung mga goods tapos yung mga reject, itong mga inday, ito na yung panahon na magsibalot sila ng parte nila para dadalhin nila pa uwi. Binigyan ko din sila ng mga bunga dito na mga walang damage. Pag may tinanim ka, may aanihin ka. Pero pag wala kang tinanim at kapitbahay mo may tinanim, may aanihin ka pa rin. Tapos yung mga lahat ng mga reject o mga inday na ang iba ay mapapakinabangan pa, ibinigay ko lahat sa kanila dahil pwede pa naman yung mahiwa-hiwa kag pwede pang lutuing adobo, laswa, pakbet na dahil hindi naman po buong bunga ng talong yung may damage ng uod, meron pa namang part doon na malinis pa na pwede pang hiwain at lutuin. Hi, welcome to my vlog.